Kabanata 13:21. Naunang tumayo si Alan at tumingin sa paligid. Nang makita niya si Thomas ay sadyang iniwas niya ang tingin. Dahil alam niya ang tunay na pagkatao ni Thomas, hindi man lang siya nang ahas na mag-isip tungkol sa Sterling Technology. Umubo si Alan at sinabi sa lahat, una sa lahat, nais kong pasalamatan si Ginoong Mayo, ang tagapangulo ng Sterling Technology, sa pagbibigay diin sa mga proyekto ng ating Academy of Social Sciences. Pangalawa, gusto ko ring pasalamatan ang lahat mula sa Pivot Technology. Bagamat hindi nila nakuha ang proyekto, nagsumikap pa rin sila at nagbibigay ng voluntaryong tulong anuman ang gastos. Salamat. Nagpalakpakan ang lahat ng dumalo bilang pasasalamat. Right then? Aris sarcastically said, walang kinalaman sa kanila ang project, so I call these people over. Humisi si Kerry at sinabing, tulad ng sinabi ni Ginoong Mayo noon, ang proyektong ito ay proyekto para sa kapakanan ng mga tao. Ang Pivot Technology ay walang pakialam sa mga reward. Gusto lang naming gumawa ng mabuti para sa mga tao. Hindi ba ayos lang? Tinanlakihan siya ng mata ni Aris. Ang gandang pakinggan. Sa katunayan, alam ng lahat. Natakot si Kerry na si Thomas ay maging leader ng alyansa, kaya't nagbigay siya ng libreng tulong para lamang maalis ang aklat ng proyekto ng Sterling Technology. Si Alan ang naging peacemaker at sinabing, mabait kayong dalawa, kaya sa tingin ko ay hindi na kailangang mag-away. Aling aklat ng proyekto ang magagamit sa huli ay depende sa lakas ng individual. Tumango si Kerry. Mabuti yan. Tumingin siya kay Aris at sarkastikong sinabi, ang gulugod ng ilang kumpanya ay napoach at nahaharap sila sa kakulangan ng lakas tao. Pansamantala silang naghahanap ng bubuo ng Project Book. Kung hindi ito nakakatugon sa mga kinakailangan, magdudulot ito ng pinsala sa mga tao. Hinding-hindi ito papansinin ng Pivot Technology. Aris said, haha, do you think the person you scouted is the core backbone of our company? Ba, isa lang naman siya na hindi na nakatagal sa kumpanya namin. Nakakatawa na pinupulot mo ang mga basurang ayaw naming gawing yaman. Nag-away ang dalawang partido at walang umaatres. Sa oras na ito, sinabi ni Master Centipede, mga bata lang ang mag-aaway. Sa tingin ko ay hindi na kailangang mag-away. Hindi ka ba nagtataka kung sino ang mas malakas? Pagkatapos, hayaan ang lahat sa silid na tingnan ang mga aklat ng proyekto ng magkabilang partido. Tama, sumang-ayon si Thomas sa kanya. Sinabi ni Alan, kung gayon, mangyaring isumite ng parehong partido ang aklat ng proyekto at hayaang suriin ito ng mga tao ng Academy of Social Sciences. Agad namang isinumite ni na Aris at Cancer ang kanilang mga project book ayon sa pagkakasunod. Magkaharap ang dalawa nang magsumite sila, sabay na bakas sa mga mata ang pagkadismaya. Isa-isang binuksan ni Alan ang dalawang aklat ng proyekto at hinayaan ang mga dumalo mula sa Academy of Social Sciences na basahin ang mga ito ng magkasama upang makilala at may kumpara kung aling lahat ng proyekto ang mas mahusay. Hanggang noon, matyaga lang silang maghintay. Kumpiyansa na umupo si Kerry sa upuan. Sa kanyang opinyon, si Alan ay napasuko na niya at ang kalidad ng aklat ng proyekto ng Cancer ay dapat na mas mataas kaysa sa isinumite ni Thomas. Kahit na ito ay sa pamamagitan ng patas at parisukat na kompetisyon o koneksyon, sigurado siyang mananalo. Kaya, walang posibilidad na mabaygo. Tumingin si Kerry kay Thomas at nakangising tanong, Mr. Mayo, nabalitaan ko na ikaw ay orihinal na nagtatrabaho sa Southland District. Bakit ka biglang pumunta sa Central City? Ang lugar na ito ay hindi isang lugar kung saan maaaring pumunta ang isang tao sa iyong antas. Sumagot si Thomas, kahit isang daga ay maaaring pumunta rito, kaya bakit hindi maaaring dumating ang isang tigre? Ang kanyang mga salita ay inihambing si Kerry sa isang daga. Kinagat ni Kerry ang kanyang mga ngipin at mapangasar na sinabi, sa tingin mo ba ay tigre ka? Ayos ka talaga. Hindi mo ba iniisip ang dahilan kung bakit ka iiwan ni Cancer at maging subordinate ko? Ito ay dahil ikaw ay matigas ang ulo at walang pasensya. Kung patuloy kanyang susundan, magiging marionette lang siya ng walang kalayaan. Umigop si Thomas sa kanyang tasa ng tsaa, ngunit hindi siya sumagot. Naisip ni Kerry na wala siyang masabi kaya lalo siyang naging energetic. Patuloy niyang sinabi, Thomas, naisip mo na ba ito? Kung ang iyong aklat ng proyekto ay hindi kasing ganda ng sa amin, ano ang iyong gagawin? Kaya mo pa bang maging leader ng alyansa nang walang kahihiyan? Huwag mong isipin na hindi ko alam ang gusto mong gawin. Hindi ba gusto mo lang makuha ang opisyal na kapangyarihan sa likod ng Science and Technology Alliance? Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Hindi ito mangyayari.
Sa sobrang galit ni Aris ay gusto niyang umakyat at sampelan siya ng 2 beses. Para naman kay Thomas, nanatili siya sa kanyang pwesto ng walang sabi-sabi habang uminom ng tsaa. Ang kanyang mga mata ay kalmado na parang tubig. Walang sino man ang makakakita ng anumang emosyonal na pagbabago bago mula sa kanyang mga mata. Makalipas ang kalahating oras, sa wakas ay nagkaroon ng resulta ang paghahambing. Kumuha si Alan ng 2 aklat ng proyekto at sinabing, ayon sa paghatol at paghahambing ng lahat sa Academy of Social Sciences, nasa amin na ang mga resulta. Nakatuon ang mata ng lahat sa mukha ni Alan. Sumandal si Carrie sa kanyang upuan, buong kumpiyansa. Kahit sa ang aspeto, wala siyang dahilan para matalo. Siguradong mananalo siya sa laban na ito. Mamulong siya kay Laura sa tabi niya, ngayon, tutulungan kitang makamit ang hustisya at malulungkot na matalo si Thomas. Pagkatapos ng maikling paghihintay, tumingin si Alan kay Carrie at sinabing, Mr. Carrie. Agad na tumayo si Carrie at inayos ang kanyang damit na para bang naghahanda na siyang tanggapin ang award. Tinulyapan din niya si Thomas ng masama at iniisip niya kung paano ipahiya si Thomas mamaya. Patuloy na sinabi ni Alan. Paumanhin. Bagamat napakahusay ng iyong proyekto at nagboluntaryo kang tumulong sa Academy of Social Sciences, ang iyong aklat ng proyekto ay talagang hindi kasing ganda ng aklat ng proyekto ni Thomas. Kung ang buong score ay 100 puntos, ang iyong aklat ng proyekto ay maaaring makakuha ng 75 puntos at ang mga aklat ng proyekto ni Ginoong Mayo ay maaaring makakuha ng 100 puntos. So, sorry talaga. Ito. Natahimik ang buong conference room. Si Carrie, na orihinal na kumpiyansa at inakala niyang kaya niyang talunin si Thomas, ay nakatayong hindi gumagalaw na parang isang batong nalitag sa panahon ngayon. Hindi ka panipaniwala. Hindi talaga siya makapaniwala. Kumastos siya ng malaking halaga para kumuha ng cancer, ngunit ang kakayahan ni cancer ay hindi kasing husay ng ibang tao na natagpuan ng kabilang partido sa lalong madaling panahon. Bukod dito, binigyan niya si Alan ng 12 bote ng masarap na alak. Nangako na siya kay Carrie na iaanunsyo siya bilang panalo. Bakit nawala si Carrie sa sandaling ito? Kabanata 13:22. Mahirap intindihin. Hindi siya makapaniwala. Nakaranas ng kakapusan ng hininga si Carrie at muntik na siyang mawala ng malay. Tinuro niya si Alan at sinabing, niniloko mo ako. Malamig na sabi ni Alan, sa totoo lang, dapat naging alerto ka. Hindi ko ginawa ang sinabi mo noon. Sa palagay mo ba hindi ko talaga makukumbansi ang mga tao mula sa Academy of Social Sciences na pilitin si Ginoong Mayo na mag-sumite sa loob ng 3 araw? Ikaw ay mali. Hindi ako makikipagtulungan sa isang taksil na tulad mo. Kinikilala ko ang isang matuwid na Ginoo tulad ni Ginoong Mayo. Inisya ni Alan ang sarili. Pinibigkas niya ang ilang mga matuwid na salita sa sandaling ito. Hindi ba siya naging tapat pagkatapos siyang turuan ni Thomas ng leksyon? Ngunit hindi ito mahalaga. Hanggat kakampi nila si Alan, hindi mahalaga kung anong paraan ang ginamit para maging tapat siya. Mas lalong sumama ang ekspresyon ni Carrie. Sa huling pagkakataon na hiniling niya kay Alan na harapin si Thomas at pinilit si Thomas na isumite ang aklat ng proyekto sa loob ng 3 araw. Gayunpaman, nakuha niya ang tugon na natagpuan ni Thomas ang pinuno ng Academy of Social Sciences at walang magawa si Alan. Naniwala talaga si Carrie. Hindi niya inaasahan na nagkanulo na si Alan mula noon. Baliw ka. Natatanggap mo ang napakaraming magagandang alak mula sa akin at ngayon ay ipinagkanulo mo ako. Humisi si Alan. Haha, Carrie, mababa ang tingin mo sa akin. Gustong-gusto kong uminom ngunit sa harap ng tama at mali, hinding-hindi ako maaaring pumunta sa maling paraan. Hindi mo ba napansin na hindi ako amoy alak? Natauhan na si Carrie. Oo, si Alan ay isang alcoholic. Matapos makakuha ng napakaraming magagandang alak, bakit hindi siya amoy alak? Sabi ni Alan, ito ay dahil isa akong may moral na integridad. Hindi ako iinom ng alak mo. Mamamatay na si Aris sa tuwa. Sinabi ba niya na siya ay isang taong may moral na integridad? Halatang pinagbawalan siyang uminom ni Thomas sa loob ng 2 taon. Sa isang palikpak, may sunod-sunod na gumalaw sa maraming masasarap na alak. Sinabi ni Alan, Carrie, lahat ng alak na ibinigay mo sa akin ay narito at hindi ko pa nahawakan ng isang bote nito. Gusto ko lang sabihin sa iyo na dapat kang maging tapat at huwag mag-isip ng masasamang pamamaraan. Nakuha mo ba? Sa sobrang galit ni Carrie ay himatayan na siya.
Pagkaraan ng mahabang panahon, pinigilan ni Kerry ang kanyang galit at sinabing, "Okay. Fine, panalo ka. Pero hindi ko pa rin tinatanggap. Hindi ako naniniwala na ang aklat ng proyekto na idinisenyo ng Cancer ay hindi kasing ganda ng aklat ng proyekto mula sa Sterling Technology na pansamantala nilang nahahanap ng ibang tao na gagawa. Hindi ka kumbinsido." Inihagis ni Alan ang 2 libro ng proyekto. "Kung hindi ka kumbinsido, ihambing mo ito sa iyong sarili." Pinuksan ni Kerry ang 2 libro ng proyekto at nagsama-sama rin sina Master Centipede at Laura para tingnan. Hindi nila malalaman kung hindi nila ito titingnan, ngunit nagulat sila pagkatapos itong tingnan. Ang 2 aklat ng proyekto ay eksaktong pareho. Hindi ito nakakagulat. Pagkatapos ng lahat, sila ay ginawa ng parehong tao sa maagang yugto. Ang pangkalahatang balangkas ay dapat na magkatulad. Ang problema ay sa huli, ang aklat ng proyekto ng Sterling Technology ay may dagdag na pangunahing disenyo ng device. Hindi available ang disenyong ito sa aklat ng proyekto ng Cancer. Ang disenyo ng device na ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng dagdag na 5 puntos ang project book ng Sterling Technology. Si Kerry at ang iba ay hindi natalo ng hindi makatarungan. Nanginginig ang mga kamay ni Kerry. Lumingon siya at tumingin kay Cancer. Hindi siya makapaniwala na sa kakayahan ni Cancer, matatalo talaga siya sa kabilang partido. "Cancer, ano bang nangyayari sa'yo? Paano ka talaga matatalo sa taong pumalit sa iyong tungkulin pansamantala? Ganito lang ba ang kakayahan mo?" Ngayon na ang mga bagay ay umabot na sa puntong ito, ang mga tao ng Sterling Technology ay hindi na mahawakan ito. Doon, napangisi si Aris. Natawa siya at sinabing, "Hoy, Kerry, hindi mo pa ba naiisip? Ang 2 aklat ng proyekto sa iyong kamay ay ginawa ng Cancer. Tamang-tama ang project book na nakumpleto niya para sa amin, habang ang project book para sa iyo ay medyo kulang. Ano? Mayroon bang ganoong bagay?" Hindi makapaniwalang tumingin si Kerry kay Cancer at nagtanong, "Kailan mo natapos ang project book ni Thomas?" Nagkibit balikat si Cancer at walang pakialam na sinabi, "Actually, hindi tumpak ang sinabi ni Aris. Hindi ko ginawa ang project book nila. Binigyan ko lang sila ng kaunting ideya." Sa ibang salita, ang Cancer ay talagang nasa panig ni Thomas mula sa simula. Peke ba ang paghihimagsik ng Cancer? Tinurog ni Kerry ang mesa at sumigaw, "Kailan mo ipinahayag ang iyong mga ideya sa kanila?" Napaka-inosente ni Cancer kay Kerry, "Oh, don't you know? Nangyari ito sa ilalim ng iyong ilong. Gabi na. Ang gabing pumunta si Aris sa akin para turuan ako ng leksyon." Kabanata 13:23. Noong gabing dumating si Aris para turuan siya ng leksyon. Nang gabing iyon, malinaw na nakikita ni Kerry ang lahat sa pamamagitan ng surveillance camera at walang mali sa lahat. Paano ito nangyari? Hindi niya naintindihan. Paliwanag ng Cancer, "Hindi ba't nagdala ako ng dokumento noong gabing iyon?" "Kerry, bakit hindi ka na curious kung anong dokumento ang dala ko? Tsaka nung umalis si Aris, hindi mo na malaya na may extra pala siyang kinuha. Paano mapapansin ng isang normal na tao ang gayong maliliit na detalye?" Tsaka nilagay ni Cancer yung file sa folder, and then yung folder nung umalis siya. Kung ang mga nilalaman ay nawala o kung magkano ang nawala, sino ang makakaisip nito maliban sa Cancer mismo? Galit na nagngangalit ang ngipin ni Kerry. Tinuro niya si Cancer at sinabing, "So, niloloko mo na ako simula pa lang." Ikinalat ng Cancer ang kanyang mga kamay. "Hindi mo talaga masasabi na niloloko kita. Kung tutuusin, talagang nakakatukso ang mga kondisyong itinakda mo. Ito ay maulap na bato. Sa totoo lang, gusto ko talagang pag-aralan ito. So, sumasabay ako sa plano. Sa ganitong paraan, masisiyahan ko ang aking mga personal na mithiin at sirain ka mula sa loob. Hindi ba magandang pumatay ng 2 ibon sa isang bato?" Nagalit si Kerry at umubo ng marahas habang nakikinig sa mga walang pusong salita. Mabilis na inilabas ni Laura ang gamot na iinuman niya at pigilan ang kanyang galit. Doon, sinabi ni Thomas, "Kerry, alam mo ba kung gaano kasakit ang naramdaman ko noong isinumite sa akin ni Cancer ang resignation report? Gusto ko talagang tumawa, ngunit hindi ko magawang tumawa upang maisagawa ang isang buong hanay ng pag-arte. Napakasakit talagang pigilin ang tawa ko." Ito pala ang tinatawag na sakit at nababagabag ni Thomas noong panahong iyon. Sa sobrang galit ni Kerry ay hindi siya makapagsalita. Patuloy na sinabi ni Thomas, "Hindi ko alam kung ilang tao na ang nakalaban ko sa buhay ko.
Carrie, ikaw ang una at nag-iisang nagtangkang mag-udyok sa 12 Golden Zodiac na magrebelde. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin sa akin ng 12 Golden Zodiacs? Ang buhay ko ang magpapasya sa presensya ng 12 Golden Zodiacs. Carrie, ang walang isip mo para magsulsol ng cancer. Hindi ko talaga alam ang sasabihin ko. Hindi ko lang magagamit ang salitang walang isip para ilarawan ka. Ikaw ay mentally retarded lang. Hindi napigilan ng gamot ang galit ni Carrie at mas marahas siyang umubo. Sa mahabang panahon, matatag na naniniwala si Carrie na hanggat siya ay isang tao, dapat siyang may sariling mga kahinaan. Hanggat inatake niya ang kahinaang ito, tiyak na makakapag-udyok siya ng rebelyon. Sa totoo lang, nagkamali siya. Hindi lahat ay mahina gaya ng iniisip niya. Oo, lahat ng tao ay may kahinaan. Ngunit hanggat ang kanilang mga paniniwala ay sapat na matibay, maaari nilang madaig ang mga kahinaan at bumuo ng mga marangal na personalidad. Sa 12 Golden Zodiac, ang paniniwala ng lahat ay napakalakas. Walang posibilidad ng pagtataksil sa lahat. Ang diskarte ni Carrie ay nakatadhana na mali mula sa simula. Inilabas niya ang kanyang panyo at umubo. Basang-basa ng dugo ang panyo. Hindi kumbinsido si Carrie at sinabing, ngunit hindi peke ang laban ng Cancer at Aries noong gabing iyon. Nakita ko talaga ng sarili kong mga mata. Umiti si Aries. Ibinuka niya ang kanyang mga kamay at sinabing, dahil hindi namin ito pinik in the first place. Desperado na talaga kami. Gayunpaman, kami, na kabilang din sa 12 Golden Zodiacs, ay naniniwala sa lakas ng bawat isa. Lubos akong naniniwala na kahit nasubukan ko ang aking makakaya, hindi ko pa rin mapatay ang cancer. Ganon din ang iniisip niya. Ang malalim na pagtitiwala na ito ang nagpapahintulot sa amin na lumaban ng walang anumang pag-aalinlangan. Carrie, natatakot ako na ang isang tulad mo, na marunong lamang magpukana laban sa ibang tao sa buong araw, ay hindi maintindihan ang salitang tiwala. Kabanata 13:24. Tiwala. Si Carrie ay hindi kailanman nagtiwala sa sinuman. Tinuro niya si Aries at sinabing, nagsinungaling ka sa akin. Imposible naman. Pagdating ng mga subordinate ko, hiniling ni Cancer na paalisin sila. Ito ay karaniwang katulad ng pagpatay sa iyo. Sa oras na ito, tumawa na lang si Cancer. Aniya, oh please, sa tingin mo kaya ng mga iyon ang pumatay kay Aries. Haha, huwag mo akong pagtawanan. Sabi ni Carrie, stop saying all that after what had happened. Hindi ba siya nabaril sa binti noong oras na iyon? Nagkibit balikat si Aries. Sa tingin ko nagkamali ka. Hindi yung subordinate ang bumaril sa aking binti, ngunit ang aking binti ay sadyang inilagay sa tilapon. Ang galing talaga ng mga subordinate mo sa shooting. Napakasama kaya kinailangan kong igalaw ang aking paa sa paraan para makapana kayo, buntong hininga. Isa-isang isiniwalat ang mga katotohanan. Hindi talaga matanggap ni Carrie. Nagpahid pa ng asin ang Cancer sa kanyang mga sugat. Patuloy niyang sinabi, sa tingin mo ba masusubaybayan mo ang lahat gamit ang mga kamera na nakapaligid sa akin? Dapat mong malaman ito. Lahat kami ay may karanasang sundalo na nakaranas ng larangan ng digmaan sa kanlurang baybayin, at nakita namin ang lahat ng uri ng sitwasyon. Hindi sapat ang mga pakulo mo para harapin kami. Hindi. Sabi ni Carrie, mula noong unang araw na dumating ka sa Pivot Technology, maingat kitang sinusubaybayan sa loob ng 24 na oras. Wala kang oras para ipaalam kay Aries para kunin ang mga dokumento. Humisi si Aries. Ginoong Carrie, mali ka na naman. Pareho pa rin itong problema. Hindi mo talaga maintindihan ang salitang tiwala. Sinabi rin ng Cancer, ang mga tao sa 12 Golden Zodiacs ay talagang isang unit. Sa maraming pagkakataon, hindi na kailangang makipag-ugnayan, pag-usapan kung ano ang gagawin at kung paano ito gagawin. Sigurado akong gagawin ito ni Aries ayon sa aking mga ideya. Ito ay tiwala. Ngayon, tinuruan ng Cancer at Aries si Carrie ng magandang aral. Si Carrie ay isang sobrang egotistic na tao. Hindi siya nagtiwala sa ibang tao. Naniwala lang siya sa lahat ng kinunan ng mga surveillance camera, ngunit niloko siya ng Cancer at Aries ng malinaw. Sinusundan at sinusubaybayan din niya si Thomas, ngunit ang mga husay sa pag-arte ni Thomas ay nangunguna rin. Sa tuwing lalabas si Thomas sa camera, mayroon siyang malungkot, desperado, at galit na ekspresyon na talagang nagpaisip kay Carrie na galit siya sa Cancer. Pero sa totoo lang, nag-iinarte ang mga tao sa kabila.
Hindi lang nila niloko si Carrie, kundi niloko rin nila ang mga tao ng Sterling Technology. Kahit na si Diana ay walang muwang na naisip na ang cancer ay tunay na nagrebelde at sina Aris at Thomas ay tunay na galit. Kung gusto nilang linlangin ang kalaban, kailangan muna nilang linlangin ang sarili nilang mga kasama. Si Thomas at ang iba pang mga tao, ang mga lalaking nakipaglaban sa larangan ng digmaan sa buong taon, ay nagturo kay Carrie ng leksyon ngayon. Ipinalam nila sa kanya kung ano ang tunay na panlilinlang. Kung ikukumpara kay Thomas, si Carrie ay tila masyadong walang muwang. Hindi, hindi. Lahat kayo nagsisinungaling sa akin. Paano umiiral ang gayong perpektong anyo ng pakikipagtulungan sa mundo? Hindi. Siguradong nagsisinungaling kayo. Umuubo si Carrie habang nagsasalita. Hindi na niya napigilan at malapit na siyang magsuka ng dugo hanggang mamatay. Biglang gumalaw ng mabilis si Laura at tinamaan ang likod ng leeg ni Carrie para mahimatay siya. Medyo malupit ang aksyon. Ngunit kung hindi niya ito gagawin, natatakot siya na si Carrie ay matulad kay Wise. Ang pagiging lihay timo ay pag-aari ng nanalo. Ngayon, si Carrie ay natalo ng husto. Mahaba ang mukha ni Master Centipede at huminga ng malalim. Tapos na ang laban ngayong araw. Inangat niya ang ulo niya para tingnan si Thomas at ang iba pang tao. Sabi niya sa malungkot na tono, "Well, napakahusay. Anong magandang trick? Thomas, nanalo ka." Kabanata 1325. Si Master Centipede ay nasa industriya ng napakaraming taon at walang sino man ang nakakuha ng kanyang paggalang. Pero ngayon, kailangan niyang igalang si Thomas kahit ayaw niya. Ang lakas na ipinakita ni Thomas ay higit pa sa kayang labanan ng Master Centipede at ng ibang tao. Kung magpapatuloy ang labanan, natatakot siyang mawala din sina Carrie at Laura. Hindi naman sa ayaw niyang maghiganti, pero hindi niya magawa. "Wise, patawarin mo ako." Bamantong hininga si Master Centipede. Napatingin siya kay Carrie na nahimite at kumirot ang puso niya. Maraming beses, ang paghiling sa isang tao na palayain ang kanyang puot ay isang bagay na nagpidama sa kanya ng higit na hindi komportable kaysa sa pagpatay sa kanya. Pero ngayon, nagpa siya si Master Centipede na sumuko sa paghihiganti upang maprotektahan sina Carrie at Laura. Ito ang naging desisyon niya bilang ama. Nawala na siya ng anak at ayaw niyang mawala kahit ang dalawang ito. Ayaw niyang maulit ang insidente ng pagkamatay ng kanyang anak. Sa wakas ay sinabi ni Master Centipede kay Thomas, "Hindi na ako magtatanim ng anumang sama ng loob sa iyo. Mula ngayon, aalis na ang Pivot Technology sa Central City." Isang walang magawang desisyon. Nagulat si Laura kay Master Centipede. Naiintindihan niya ang desisyon ni Master Centipede. Para maiwasan ang mas maraming mga casualty, ang isang makatwirang pagpipilian upang umatras ay isang napakahalagang kakayahan. Gayunpaman, kung ang batang Master Centipede, talagang imposible para sa kanya na umatras. Pero ngayon iba na. Hindi na bata si Master Centipede. Kailangan niyang pasanin ang responsibilidad bilang ama. Pagkatapos magsalita, tumayo si Master Centipede at umalis. Hiniling ni Laura sa kanyang mga subordinate na buhatin si Carrie at lumabas ng conference room. Sa pagtingin sa kanilang mga likuran na papalayo, si Thomas ay labis na naantig. Ang pagkakakilanlan ng isang ama ay nagdala ng iba't ibang bagay sa mga tao. Ang Master Centipede ay isang tipikal na halimbawa. Mabuti na rin ito. Pinili ng Pivot Technology na umalis sa Central City. Pagkatapos noon, hindi na kailangan pang makipaglaban ni Thomas kay Master Centipede at sa iba pa. Maaari itong magligtas sa kanya ng maraming problema. Pagkaalis ng mga tao mula sa Pivot Technology, masayang sinabi ni Alan, "Mr. Mayo, nais kong batiin ka. Mula sa sandaling ito, ikaw ang leader ng Alliance, ng Science and Technology Alliance, na namamahala sa lahat ng mga gawain ng Science and Technology Alliance. Ang Academy of Social Sciences ay ganap ding susuportahan ka. Sabihin mo lang kung kailangan mo ng tulong namin." Tumango si Thomas. "Salamat." Pagkatapos noon ay tumayo na rin si Dunstan at ang iba pang mga tao, pumalakpak sila ng malakas habang natutuwa na si Thomas ang naging pinuno. Ang Science and Technology Alliance ay may Dunstan at ang Academy of Social Sciences ay may Alan. Masasabing medyo secure ang posisyon ni Thomas. Wala nang makakapagbanta sa kanyang posisyon. Ang leader ng Alliance ay isang nominal na posisyon lamang. Pero pwedeng gamitin ni Thomas ang kanyang sariling lakas para maging totoo ang nominal na posisyong ito.
Pagkatapos nilang bumalik sa Sterling Technology, sabay-sabay na nakaupo si Thomas at ang iba pang mga tao sa opisina na may masasayang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Tuwang-tuwang sabi ni Aris, "Commander, congratulations. Simula ngayon, hayagan mano ng labanan ng pamilya Gomez." Naihiling na umiling si Thomas. Mahinahon niyang sinabi, "Hindi ito isang bagay na dapat ikatuwa. Ang pamilyang Gomez ay maaaring ituring bilang aking ninuno, si Nicolas ay ang aking lolo, pagkatapos ng lahat. Tagalang-galang bang lumaban sa iyong lolo?" Napakamot ng ulo si Aris, "Oh, totoo yan. Ngunit maaari mo nang planuhin ang susunod na hakbang. Ito ay mas mabuti pa kaysa sa pagiging nasa ilalim ng kanilang proteksyon." Sinabi rin ng Cancer, "Oo, at aalis din ang Pivot Technology sa Central City. Mababawasan ng isa ang kalaban natin. Ito ang dapat nating ikatuwa." Habang nag-uusap sila, pumasok si Diana, may hawak na invitation letter. Pinandilatan niya muna si Cancer at malungkot na sinabing, "Ang galing mo talagang umarte. Nagpunta ka pa sa Pivot Technology bilang isang undercover na ahente. Ang galing mo sa pag-arte. Bakit hindi ka magbida sa isang pelikula?" Nagkibit balikat si Cancer. Sige. Pwede bang tigilan mo na ako? Hindi ko alam kung ilang beses na akong pinagtawanan ni Aris habang nasa daan. Nga pala, ano yang nasa kamay mo?" Inabot ni Diana ang liham ng paanyaya kay Jiangxi. Ito ang invitation letter na ipinadala ng pamilya Gomez. Kinabukasan, ito ang taunang seremonya ng pamilyang Gomez. Sa oras na iyon, dadalo ang mga senior management personnel ng pamilya Gomez. Kabanata 1326. Ipinadala ng pamilyang Gomez ang liham ng paanyaya na ito, umaasa na si Mr. Mayo ay makakadalo sa seremonya ng pamilya Gomez sa pagkakataong ito. Kinuha ni Thomas ang invitation letter. Ang seremonya ng pamilyang Gomez. Ngumuso si Thomas. "Since I have decided to fight against the Gomez family at ipaghiganti si Alden, then let's make this into a bigger spectacle." Ang seremonya ng pamilya Gomez. Okay, bibigyan ko ng malaking surpresa ang pamilyang Gomez. Kasabay nito, sa Grade A Hospital sa Central City, nakahiga si Carrie sa hospital bed. Bahagyang bumukas ang kanyang mga mata at nakita niya ang kanyang kinakapatid na ama, si Master Centipede, na nakaupo sa gilid na nakasimangot. "Ninong." Nahihirapang umupo si Carrie. Nagmamadaling lumapit si Master Centipede para alalayan siya at sinabing, "Huwag kang gagalaw. Hindi pa fully recovered ang katawan mo." Tanong ni Carrie, "Bakit ako nasa ospital? Kamusta ang pagpupulong?" Si Thomas ba ay naging pinuno ng alyansa? Sa puntong ito, inaalala niya pa rin ang lahat ng ito. Bamantong hininga si Master Centipede. "Carrie, kalimutan mo na. Nagpa siya akong sumuko." "Sumuko? Anong ibig mong sabihin noon?" "Ibig sabihin sumuko na ako at hindi na tayo maghihiganti kay Wise. Kapag halos gumaling ka na, ililipat namin ang Pivot Technology palabas ng Central City at lalayuan ang mga karapatan at maling ito. Maaari tayong mamuhay ng normal sa natitirang bahagi ng ating buhay." "Ninong." Hindi makapaniwala si Carrie sa kanyang narinig. Tinundan niya si Master Centipede sa loob ng maraming taon, at sa unang pagkakataon, narinig niya ang mga ganoong salita mula kay Master Centipede. "Bakit? Hindi ito katulad ni Master Centipede. Sinabi ni Master Centipede, nawalan ako ng anak, at ayaw kong mawala ka muli at si Laura. Kalimutan mo na, hindi natin kayang harapin si Thomas. Sumuko na tayo." Kinagat ni Carrie ang kanyang mga ngipin. "Hindi ako papayag na tanggapin ito. Kailangan mong tanggapin kahit ayaw mo." Mukhang malungkot si Master Centipede. Ito ay malinaw na siya ay talagang hindi payag na tanggapin ito pati na rin. Ngunit sa puntong ito, kailangan niyang tanggapin ito. "Magpahinga ka muna. Ibibili kita ng gamot." Nag-walkout si Master Centipede at ang kanyang pauuna na likod ay nagpalungkot kay Carrie. Matapos panoorin si Master Centipede na paalis, inabot ni Carrie ang kanyang damit at kinuha ang maliit na asul na libro. May mga larawan ni Laura na nakalagay sa pagitan ng mga pahina ng libro. Tuwing malungkot siya, binubuksan niya. Kapag nakita niya si Laura, pakiramdam niya ay puno ng kapangyarihan. "Laura." Tiningnan ni Carrie ang mga larawan. Ang trauma ng isang soul ay unti-unting gumaling at hindi na ito kasing sakit ng dati. Sa pagtingin sa mga larawan, hindi maiwasan ni Carrie na igalaw ang kanyang ulo patungo sa mga larawan.
Gusto niyang halikan ang larawan, halikan si Laura. Ngunit sa sandaling iyon, bumalik si Master Centipede sa pasukan. Oh, by the way, Carrie, ikaw. Nagulat si Carrie sa biglang pagbabalik ni Master Centipede. Mabilis niyang iniligpit ang asul na libro. Pero sa pagmamadali, isang larawan ang hindi sinasadyang lumabas. Natigilan si Master Centipede. Ang hindi pangkaraniwang pag-uugali ni Carrie ay nagparamdam sa kanya na parang may mali. Lumapit siya at kinuha ang litrato sa sahig. Kabanata 1327. Natigilan agad ang eksena. Kinuha ni Master Centipede ang larawan at tiningnan si Laura sa larawan. Bahagyang naningkit ang mga mata niya, umaasang hindi mangyayari ang iniisip niya. Carrie, ano ito? Pilit pa ring umimik ni Carrie, that's Laura's photo. Kinuha ko ito para sa kanya dati. Sige, iniabot ni Master Centipede ang kanyang kamay kay Carrie. Ibigay mo sa akin ang tinitingnan mo ngayon. Ninong, ibigay mo. Natakot si Carrie. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay at iniabot ang maliit na asul na libro sa kamay ng Master Centipede. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Carrie ay dumating na ang katapusan ng mundo. Pinuksan ni Master Centipede ang libro. Bawat pahina nito ay nakarecord kung ano ang gustong sabihin ni Carrie kay Laura at hinalunan ito ng maraming larawan. Si Master Centipede ay hindi walang isip. Alam niya ang ibig sabihin nito. Bang! Isinara ni Master Centipede ang libro at tinitigan si Carrie. Anong ginagawa mo? Kapatid mo si Laura. Ibinaba ni Carrie ang kanyang ulo at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Alam niyang kapatid niya si Laura. Ito ay tiyak na dahil dito na siya ay magdusa. Inihagis ni Master Centipede ang libro sa mukha ni Carrie. You lustful jerk, how could you lust over your sister? And you still call yourself human? Kawakas, ang emosyon ni Carrie na pinigilan sa loob ng maraming taon ay hindi na makontrol at ang kanyang emosyonal na pagsabog ay bumuhos. Itinaas niya ang ulo niya. Ang kanyang mga mata ay namumula at namamaga at siya ay sumigaw, pero gusto ko si Laura. Gusto ko siya. At saka, kami ni Laura ay iyong mga ampon, hindi iyong mga biological na anak. Strictly speaking, hindi kami tunay na magkapatid. Bakit hindi kami magsasama? Ikaw, si Master Centipede ay nanginginig sa galit. Hindi niya inaasahan na si Carrie, na kadalasang loyal at maaasahan, ay talagang magsasabi ng mga kaiyahiyang salita. Nang sabihin niyang hindi sila mga biological na anak ni Master Centipede, nasaktan nito ang puso ni Master Centipede. Meron bang mas makakasakit sa puso ng isang ama kaysa sa pangungusap na ito? Kalokohan! Kalokohan! Itinaas ni Master Centipede ang kanyang kamay at sinampal ang mukha ni Carrie. Tinakpin ni Carrie ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Tinuntok ni Master Centipede ang kanyang ulo, braso, at tiyan. Tinalo niya ito ng husto. Paano mo napagnanasaan ang kapatid mo? Ito ay unethical. Wala kang kahihiyan. Kawakas, kinuha ni Master Centipede ang asul na libro at kinuha ang mga larawan ni Laura. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, talagang kinunan mo ng litrato ang iyong kapatid na babae. Ikaw na walang isip. Habang nagsasalita, inabot niya at pinunit ang mga litrato. Sa sandaling iyon, nadurog ang puso ni Carrie. Kaya niyang tiisin ang lahat. Kaya niyang tiisin ang pambubugbog at pagbulyaw kay Master Centipede, ngunit hindi niya matiis ang mga larawan ni Laura na pinupunit. Ninong, huwag. Huwag gawin ito. Pakiusap ko. Ang mga larawang ito ay aking lahat. Mas mahalaga sila kaysa sa buhay ko. Pakiusap huwag mo silang punitin. Habang sinasabi niya ito, mas mabilis silang pinunit ni Master Centipede. Labag ka sa etika at moralidad. Sa sobrang bulag ko, inampon ko talaga ang isang taong walang utang na loob na tulad mo. Hindi mo hahayaang mapunit ko, tama. Pagkatapos, kailangan kong punitin ang lahat. Nang makitang isa-isang pinunit ang mga litrato ni Laura, nabalisa at nagalit si Carrie kaya napaluha siya. Godfather, itigil mo yan. Wala nang pakialam si Carrie. Tiniis niya ang sakit at sumugod, kinuha ang natitirang mga larawan mula sa mga kamay ni Master Centipede. Sa sobrang lakas niya, diretso niyang itinulak pabalik si Master Centipede. Si Master Centipede ay napaatras ng ilang hakbang. Hindi siya makatayo ng matatag at napaatras. Tapos, hinampas niya yung table sa likod niya. Isang matalim na kutsilyo ang nahulog sa sahig at nagkataong nahulog ito sa likod ng ulo ni Master Centipede.
Sa tunog ng isang nakakatakot na pagtusok, wala na si Master Centipede. Kulat na tumingin si Carrie. Nanginginig siya. Ninong. Ninong, huwag mo akong takutin. Ninong. Kabanata 13:28. Umaba si Carrie sa hospital bed at tumakbo. Inabot niya ang kamay niya para yakapin si Master Centipede at takot na tinitigan si Master Centipede habang sumisigaw ng malakas. Ninong, hindi ko sinasadya. Huwag mo akong takutin, Ninong. Pakiusap, huwag kang mamatay. Ayoko ng ganito. Ayokong maging ganito. Sigaw ni Carrie at umiyak. Pero kahit gaano pa siya kalakas sumigaw, hindi iyon makakatulong. Si Master Centipede ay isa ng malamig na bangkay sa sandaling iyon. Kahit anong sigaw niya, hindi siya gising. Sa pagkakataong iyon, takot na takot si Carrie. Hindi niya sinasadyang napatay si Master Centipede, ang kanyang adoptive father. Kung alam ni Laura ang tungkol dito, tiyak na kapuputin siya ni Laura magpakailanman. Hindi niya ginusto ito. Kung si Carrie ay kinasusuklaman ni Laura, mas hindi siya komportable kaysa kamatayan. Hindi ko dapat ipaalam kay Laura ang tungkol dito. Tumayo si Carrie at tumingin sa paligid. Sa kasalukuyang sitwasyon, imposibleng hindi ipaalam ito kay Laura, tama ba? Bibisitahin siya ni Laura mamaya. Sa sandaling makita niya si Master Centipede na nakahiga sa sahig, malalaman na niya ito. Hindi lamang habang buhay nakapuputin ni Laura si Carrie. At isa pa, kailangan din siyang kunin ng mga pulis at ikulong dahil sa pagpatay ng tao. Pagkatapos, natapos ang kanyang buhay. Sa sobrang takot, isang napaka hindi mapagkakatiwalaang ideya ang lumitaw sa isip ni Carrie. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at bumulong sa sarili, ang puntong ito, wala nang ibang paraan. Para kay Laura at sa sarili ko, dapat akong tumaya dito. Inilagay niya si Master Centipede sa lupa. Pagkatapos, pinutol niya ang kubrekama at mga unan sa kama at ikinalat ang bulak sa loob kay Master Centipede. Sabay bukas ng ethanol at ibinuhos kay Master Centipede. Huminga ng malalim si Carrie. Kinuha niya ang lighter at sinindihan si Master Centipede. Pagkatapos, sinindihan pa niya ang mga nasusunog na bagay sa buong silid kaya nabalot ng apoy ang buong silid. Pagkatapos, umakyat siya pabalik sa kama at patuloy na nagbel. Habang pinipindot, sumigaw siya, tulong. Someone, please help me. Agad na pumasok ang isang nurse at nakitang sunog na ang loob ng kwarto. Sa sobrang takot niya ay tumakbo siya palabas at sumigaw ng tulong. Hindi na kontrol ang apoy at mabilis itong kumalat sa kabilang panig. Noong una, isang kwarto lang ang nasusunog. Pero pagkatapos ay kumalat ang apoy at sunod-sunod na nasunog ang ilang silid. Ang apoy ay hindi na nakontrol at ang buong ospital ay nasunog sa isang iglap. Alalang-alala pa rin si Carrie na nakaupo sa kama. Bakit walang dumating para iligtas ako ng ganoon katagal? Mas mabuting huwag akong gumawa ng kawalang isip at sunugin ang aking sarili hanggang sa mamatay. Sa sobrang pagkabalisa niya, may kumatok at sinipa ang pinto. Carrie, Ninong. Boses iyon ng isang babae. Nalaman agad ni Carrie. Boses ito ni Laura. Sa oras na ito, si Laura lamang ang makakapagligtas ng kanyang buhay. Laura, nandito ako. Tinipan ni Laura ang nasusunog na mesa. Pagkatapos, tumakbo siya para alalayan si Carrie. Nasaan si Godfather? Itinuro ni Carrie ang sahig at sinabing, Godfather. Tumingin si Laura sa direksyon ng kanyang mga daliri at agad niyang nakita ang nasusunog na Master Centipede na hindi gumagalaw sa sahig. Maraming parte ng katawan niya ang nasunog. Patay na siya, Ninong. Namula ang mga mata ni Laura sa isang iglap. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at ipinikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. Carrie, alis na tayo. Ay nalalayan niya si Carrie na maglakad palabas sa dagat ng apoy at nakatakas sila. Makalipas ang 2 oras, inilipat si Carrie sa ibang ospital at nahiga sa kama ng ospital. Umupo si Laura sa gilid ng kama at binuhusan siya ng isang basong tubig. Carrie, anong nararamdaman mo? Sumimsim si Carrie sa baso ng tubig. Okay lang ako. Inilagay niya ang baso sa bedside table at sinabi sa malungkot na tono, bakit si Ninong ang namatay sa halip na ako? Pwede akong mamatay anytime na ganito. Sayang lang ang buhay ko. Bakit hindi ako kinuha ng Diyos at kinuha ang Ninong sa halip? Ayaw ko.
Pinunasan ni Laura ang kanyang mga luha at nabulunan na sinabi, Carrie, huwag mong sabihin iyan. Ang iyong buhay ay parehong mahalaga. Wala na si Wise, at ngayon, wala na si Ninong. Tayong dalawa na lang ang natira, depende sa isa't isa. Carrie, please cheer up at huwag mong year offan ang sarili mo. Mukhang malungkot si Carrie at paulit-ulit na umiling. Tinalo niya ng malakas ang bedboard at nagngangalit ang mga ngipin. Tinabi niya, lahat ito ay dahil kay Thomas. Thomas. Kumunat ang noo ni Laura. Ano ang kinalaman nito kay Thomas? Tinabi ni Carrie, ang mga nasasakupan ni Thomas ang nag-apoy. Ano? Kausap ko si Ninong noon nang biglang sumugod ang nasasakupan ni Thomas at pinatumba si Ninong. Pagkatapos, sinindihan nila ang apoy, sinusubukang sunugin ako at ang Ninong hanggang mamatay at lumikha ng isang aksidente. Nang marinig ito ni Laura, nagalit siya. Nangako si Ninong na hindi siya makikipag-away sa kanya sa hinaharap at lalayo sa Central City. Bakit gusto niya itong patayin? Masyadong masungit si Thomas. Sabi ni Carrie, ang jerk na iyon ay nangangahas na gumawa ng kahit ano. Kung hindi mo ako iniligtas, ang bagay na ito ay hindi malalaman. Laura, hindi tayo makakatakas. Talagang hindi namin maaaring pabayaan si Thomas. Tumanggo si Laura. Carrie, hindi mo kailangang sabihin sa akin iyan. Alam ko. Thomas, ikaw ang aking mortal na kaaway. Kabanata 13:29. Pero habang iyon ang kanilang sinabi, paano kaya nila matatalo si Thomas batay lamang sa kanilang kakayahan? Mamantong hininga si Laura at sinabing, hindi man lang natin siya nagawang talunin noong nabubuhay pa si Godfather, paano natin siya lalabanan ngayon? Siyempre, hindi natin siya kayang labanan, pero hindi ibig sabihin na hindi tayo pwedeng gumamit ng ilang mga trick sa kanya, biglang sabi ni Carrie. Anong trick? Ikikipagsanib puwersa tayo sa pamilya Gomez. Ano? Napatingin si Laura kay Carrie, gulat na gulat. Hindi mo ba sinusubukang ipaghiganti si Godfather? Bakit ka pumanig sa mga kalaban ngayon? Si Thomas ang ating karaniwang kaaway, hindi ang pamilya Gomez, paliwanag ni Carrie. The reason why we have enemies everywhere we go is because Thomas has the Gomez family backing him up. Kung makakasama rin natin ang pamilya Gomez at mapatunayan sa kanila na mas kapakipakinabang tayo, pwede nating sipain si Thomas sa kanyang posisyon at mahikayat pa ang pamilya Gomez na tanggalin siya. Nagsalubong ang kilay ni Laura. Magtatrabaho pa ba iyon? Sa kung ano sila, ito lang ang ating pagpipilian. Kahit paano natin tingnan, hindi tayo kasing lakas ni Thomas, kaya pwede lang mag-compromise at mag-resort sa ganyang diskarte, Carrie said. I guess that's the only way, nagbitiw na sabi ni Laura. Make arrangements for the Godfather's funeral muna. Dito ka na lang magpahinga, Carrie. Sige, sige. Lumabas ng kwarto si Laura na may malungkot na ekspresyon sa mukha. Nang mawala si Laura sa kanyang paningin, isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Carrie. Kawakas, hindi na niya kinailangan pang umalis sa Central City. Mula noong natalo siya kay Thomas, si Carrie ay nagtanim ng sama ng loob sa kanya at patuloy na mag-iisip tungkol sa paghihiganti, ngunit pinili ni Master Centipede na umalis sa Central City sa halip. Ngayon, mayroon siyang ganap na wastong dahilan upang manatili. Hindi lang iyon, ginawa pa ni Carrie na scapegoat si Thomas at kinulit na siya ang pumatay kay Master Centipede. Pinamukha din niya ito na parang walang kinalaman sa kanya, kaya ididirekta ni Laura ang lahat ng galit niya kay Thomas. Ito ay perfect. Isa, hindi na kailangang mag-alala ni Carrie tungkol sa pagkamuhi sa kanya ni Laura. Dalawa, sila ni Laura ay magiging mas malapit din sa konektado. Nakapatay siya ng 2 ibon gamit ang isang bato. Humiga si Carrie at tumitig sa kisame. He then mumbled to himself, Godfather, kung iisipin mo talaga, buti na lang namatay ka. Patay ka, patay na rin si Wise, at kami na lang ni Laura ang naiwan dito. Hindi ba ito maglalapit sa amin? Hanggat maayos kong hawakan ito, tiyak na makukuha ko ang puso ni Laura. Dagdag pa dyan, pareho kami ng isang karaniwang kaaway kay Thomas na ginagawang mas madali para sa amin na maging mas malapit. Don't tell me na walang chance na magkatuluyan tayo habang matagal tayong magkasama. Kaya, Ninong, paulit-ulit kong inisip ito, ngunit talagang mabuti na patay ka na. Habang iniisip niya iyon, mas masaya siya. Umagalpak pa siya ng tawa sa dulo. Lahat ng dati niyang alalahanin ay nawala.
Ang kailangan lang niyang gawin ay isipin kung paano mabibihag ang puso ni Laura at baguhin ang kanilang relasyon mula sa magkapatid tungo sa magkasintahan. Mahina ang kalusugan ni Carrie. Para sa lahat ng alam niya, maaari siyang literal na mamatay anumang oras dahil hindi niya alam kung mabubuhay pa siya upang makita ang isa pang araw. Kaya naman, habang nabubuhay pa siya, kinailangan niyang samantalahin ang pagkakataong subukan ang kanyang makakaya na makuha si Laura. Kapag natupad na niya ang pangarap na ito, maaari siyang mamatay ng payapa. Laura, magiging akin ka. Sa kabilang panig, sa opisina ng Sterling Technology. Umupo si Thomas sa sopa, binabalangkas ang mga pag-unlad ng kumpanya sa hinaharap. At biglang pumasok si Diana sa kwarto at sumigaw, "Mr. Mayo, may malaking balita." "Anong balita?" tanong ni Thomas, hindi man lang niya iniangat ang ulo. Sumiklab ang apoy sa ospital, 27 ang nasugatan, isang namatay. "Alam mo ba kung sino ang namatay, Mr. Mayo?" Misteryosong tinanong niya kay Diana. "Who?" "Oh, hulaan mo." "Hindi ko mahulaan." "Sabihin mo na." "Sok. Ang boring mo talaga." Sa kanyang mga kamay sa kanyang balakang. Sinabi ni Diana, ang namatay sa sunog ay ang isang taong patuloy na lumalaban sa amin, ang chairman ng Pivot Technology, Master Centipede. Ha! Huminto ang mga kamay ni Thomas sa keyboard. Napatay si Master Centipede sa sunog. Oo. Bahagyang ipinikit ni Thomas ang kanyang mga mata. Ibinalita ni Master Centipede ang kanyang pag-alis mula sa Central City at namatay siya sa sunog sa ospital wala pang kalahating araw mamaya. May nagkataon bang ganito sa mundo? Sigurado ka bang namatay siya sa sunog? Tanong niya. Ito ay hindi maaaring maging peke. Ang ospital ay nilamon ng apoy at siya ay nasunog na itim. Nagluluksa ang lahat ng Pivot Technology at sinimulan na ni Laura ang pag-aayos para sa kanyang libing. Pagkatapos, tiyak na patay na siya. Pero ang problema, namatay ba talaga siya dahil sa sunog? Kinuha ni Thomas ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe kay Aquarius na nagsasabing, makipag-ugnayan sa pulis at alamin ang tungkol sa pagkamatay ni Master Centipede. Ibinaba niya ang phone at isinara ang laptop. Medyo nalungkot si Thomas. Bakit ka malungkot, Ginoong Mayo? Si Master Centipede ay palaging nagbabalak laban sa amin at kahit ilang beses na kaming niloko. Ngayong patay na siya, hindi ba iyon isang bagay na dapat ikasaya? Natatarantang tanong ni Diana. Umiling si Thomas at sinabing, si Master Centipede ay nagtaas na ng puting watawat at sa totoo lang ay wala ng alitan sa pagitan natin. Ngayon na siya ay patay na, ang larangan ng digmaan ay muling sisubog sa kaguluhan kahit na ito ay dati nang nailagay sa bato. Sa pagtingin sa ibabaw, nawalan kami ng malaking kalaban. Ngunit sa katotohanan, hindi natin malalaman. Napakurap-kurap si Thomas at tahimik na sinabing, sana aksidente lang ito, kung hindi, magkakaproblema tayo. Kabanata 1330. Kinabukasan sa year-end function ng Pamilya Gomez. Inimbitahan ng Pamilya Gomez ang bawat respetado at prestihiyosong tao sa Central City. Bukod sa mga pamilyang Martin at Diaz, halos lahat ng malalaking kumpanya at grupong pinansyal ay naruroon. Siyempre, kasama rin si Thomas. Sa pagkakataong ito, isinama niya sina Samson at Aris sa year-end function ng Pamilya Gomez. Habang naglalakad sila sa main entrance, masigasig silang tinanggap ng panganay na apo ng pamilya, Gomez, si Dominic Gomez. Ginoong Mayo, welcome. Ikinagagalak kong makilala ka, Mr. Gomez. Noong nakilala ni Thomas si Dominic noon, normal lang ang pakiramdam niya. Pero nang malaman niya ang tungkol sa relasyon niya sa Pamilya Gomez sa pamamagitan ni Tio Alden, nakaramdam siya ng kakaiba sa tuwing nakikita niya ang Pamilya Gomez. Sa katunayan, kapatid niya talaga si Dominic. Pasok po kayo, Ginoong Mayo. Naka-reserve na ang upuan mo. Salamat. Si Thomas ay hindi pa nagpapakita ng anumang puot sa oras na iyon dahil mas gusto niyang manatiling kalmado bago gumamit ng puwersa. Matapos ang opisyal na pagsisimula ng kaganapan, maglalagay siya ng isang tunay na palabas. Kasunod nito, umupo si Thomas sa kanyang upuan, kasama sina Aris at Samson sa magkabilang gilid niya. Ang ibang mga pinuno ng kumpanya ay kinuha ang iba pang mga upuan sa mesa, ngunit 2 upuan ang naiwan na walang laman at hindi alam kung para kanino ang mga upuan na nakalaan. Tumayo ang lahat at ibinigay kay Thomas ang kanilang mga business card. Ginoong Mayo, ito ang aking business card. Inaasahan kong makatrabaho ka sa hinaharap.
Ginoong Mayo, tanggapin mo rin ang business card ko. Ginoong Mayo. Si Thomas, bilang pangkalahatang tagapamahala ng Sterling Technology at pinuno ng Science and Technology Alliance, ay humawak ng pinakamataas na katayuan sa iba pang mga tao sa mesa. Sa kanyang dalawahang katayuan, ang mga normal na negosyo ay hindi niya kalaban. Habang inaalagaan ni Thomas ang mga tao, isang matandang lalaki ang dahan-dahang umakyat sa entablado sa gitna ng silid at tumayo sa harap ng mikropono. Sa mahinang ubo, nagawa niyang patahimikin ang buong audience. Ang taong iyon ay ang pinuno ng pamilya Gomez, ang tunay na kaaway na kailangang harapin ni Thomas, at gayon din ang biolohikal na lolo ni Thomas, si Nicholas Gomez. Magandang hapon, mga kagalang-galang na panauhin. Nagpapasalamat ako na lahat ng tao dito ay nakagrace sa year-end function ng aming pamilya ngayong taon. Sa ngalan ng pamilya Gomez, nais kong ipabot ang aking pasasalamat sa inyong lahat bilang pinuno ng pamilya. Bahagyang yumuko ang matanda sa karamihan at agad na nakatanggap ng malalakas na palakpakan mula sa kanila. Tinatahimik ni Nicholas ang mga tao at nagpatuloy, sa panahon ng kaganapan sa taong ito, gusto kong pag-usapan ang ilang bagay sa lahat. Ang sumunod niyang mga salita ay hindi hihigit sa ilang nakapirming magalang na pananalita. Nagmuni-muni siya sa nakaraan, sinuri ang kasalukuyan, at tinalakay ang pag-asa ng pamilya Gomez na lumikha ng mas maliwanag na hinaharap sa kanyang pamumuno at marami pang iba. Sa bawat taon na talumpati, ang mga salitang ito ay karaniwang pareho. Pagkatapos pag-usapan ng tungkol sa katayuan ng pag-unlad ng pamilya Gomez. Ngayon ay gagawa ako sa inyo, dagdag ni Nicholas habang ipinapalagay ng lahat na natapos na niya ang kanyang talumpati at bumababa na mula sa entablado. Napatulala ang lahat. Walang ganong sulok sa mga nakaraang taunang pagpupulong, meron bang espesyal na kaganapan ngayong taon? Nakita lang nila si Nicholas na nakatingin sa gilid ng stage, tapos sa harap mismo ng audience, isang binata at babae ang umakyat sa stage. Ang lalaki ay mukhang mahina at may sakit, samantalang ang babae ay napakarilag. Sila ay sina Kerry at Laura mula sa Pivot Technology. Mula nang mamatay si Master Centipede. Kinuha ni Kerry ang kanyang posisyon bilang chairman ng Pivot Technology, habang si Laura ay nagpatuloy na maglingkod bilang vice chairman at tinulungan si Kerry sa kanyang trabaho.